Ikalawang Hari, Kabanata 7. Sinabi ni Eliseo, "Makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak." Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, "Hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo, kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit." Sinabi naman ni Eliseo, "Makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman." May 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lunsod. Nag-usap-usap sila, "Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lunsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap." Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya't tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon, at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, "Hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito, at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas, sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari." At lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lunsod, sinabi nila sa mga bantay, "Galing kami sa kampo ng mga taga-Syria, at isa mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda." Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balitay makarating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, "Pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, uhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lunsod." Sinabi ng isa sa mga pinuno, "Pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na." Pumili nga sila ng 2 karwahe at pinuntahan ang kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. Nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila'y damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, 1 pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na sibada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lunsod. Nang magdagsaan ng mga tao, siya'y natapak-tapakan at
namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sebada o kaya'y 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ng pagkaing sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari. Natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod.